Si Amara ay namuhay bilang isang tahimik na asawa. Itinago ang tunay na pagkatao bilang tagapagmana ng isang makapangyarihang korporasyon para sa simpleng pag-ibig. Ngunit nang ipagkanulo at hamakin siya ni Javier dahil sa pera at impluensya, nagsimula ang malamig na pagbabalik, kasabay ng unti-unting paglalantad sa katotohanan sa pagkamatay ng kanyang kapatid. Hanggang saan ang babayaran ng lalaking minahal niya at handa ba si Amara na ilantad ang lahat para sa hustisya? Ang kaninang matamis na ngiti sa mga labi ni Amara ay unti-unting naglaho, napalitan ng pagtataka nang makita kung sino ang mga bagong dating. Nakatayo sa may pintuan ng kanyang asawang si Javier, ngunit hindi ito nag-iisa. Nasa likod nito ang biyena niyang si Elena na may ekspresyon ng pandidiri sa mukha habang pinasadahan ng tingin ang kanilang maliit na tahanan. At sa tabi ni Javier, nakakapit sa braso nito na parabang pag-aari niya ito, ay si Isabel Garcia. Napalunok si Amara. Ang init ng niluluto niyang kaldereta. Ang paboritong ulam ni Javier na 3 taon na niyang laging inihahanda tuwing anibersaryo nila ay tila biglang nanlamig. Ang nag-iisang kandila sa gitna ng kanilang maliit na mesa ay bahagyang kumislap na parabang nakikiramay sa biglaang paglamig ng paligid. Javier, anong ginagawa niya rito? Tanong ni Amara. Ang boses ay bahagyang nanginginig. Sinubukan niyang ngumiti, isang pilit na pagtatangka upang isalba ang gabing pinaghandaan niya. Ma, buti po nakarating kayo. Hindi sumagot si Elena. Sa halip, lumakad ito papasok at tiningnan ang mesa na inihanda ni Amara na para bang dumi itong tinitingnan. Ang mga mata nito ay huminto sa isang maliit na kahon na nakabalot sa simpleng pambalot, ang regalo ni Amara para kay Javier. 3 taon! Biglang nagsalita si Javier. Ang boses ay malamig at walang anumang emosyon. 3 taon na kitang tiniis. Amara. Gumuho ang mundo ni Amara sa mga salitang yon. Ang bawat salita ay parang isang matulis na punyal na direktang tumusok sa kanyang puso. Anong ibig mong sabihin? Lumapit si Isabel. Isang mapang-asar na ngiti ang gumuhit sa kanyang mga labi. Hindi mo pa ba naiintindihan, Amara? Tapos na ang pagpapanggap. Hindi ka nababagay para kay Javier. Ngunit ang atensyon ni Amara ay na kay Javier pa rin, naghahanap ng kahit anong bahid ng pagmamahal na minsan niyang nakita sa mga matang yon. Ngunit wala. Pader na blangko ang sumalubong sa kanya. Kinuha ni Elena ang maliit na regalo sa ibabaw ng mesa. Hindi man lang niya ito binuksan. Walang pakundangang itinapon niya ito sa basurahan na nasa gilid ng kusina. Isang murang relo para sa anak ko. Ito ang kaya mong ibigay pagkatapos ng lahat ng sakripisyo niya para sa'yo. Hindi po sa presyo yan, ma. Nagsimulang mga twiran si Amara. Nangingilid na ang mga luha. Pinag-ipunan ko po yan. Tumigil ka, sigaw ni Javier. At sa pagkakataong yon, narinig ni Amara ang galit na matagal na nitong kinikimkim. Hindi mo ba nakikita? Sawang-sawa na ako sa pamumuhay na ito. Sawang-sawa na ako sa pagiging mahirap. Sawang-sawa na ako sa'yo. Kinuha ni Javier ang isang folder mula sa kamay ni Isabel at ibinato ito sa mesa. Kumalat ang mga papel. Sa ibabaw ng lahat, nakasulat sa malalaking titik ang mga salitang gumimbal sa buong pagkatao ni Amara. Divorce papers. Pirmahan mo yan, utos ni Javier. Pinakasalan kita dahil akala ko may maaasahan ako sa'yo na kaya mong umasenso. Pero 3 taon na, Amara. Isa ka pa ring hamak na empleyado. Isa kang kahihiyan. Si Isabel, maibibigay niya sa akin ang buhay na nararapat para sa akin. Hindi na napigilan ni Amara ang pag-agos ng kanyang mga luha. Ang sakit ay hindi mailarawan. Hindi ito tungkol sa pera. Ito ay tungkol sa 3 taon ng kanyang buhay na buong puso niyang ibinigay sa isang lalaking ngayon ay tinatrato siyang parang basura. Sa huling desperadong pagtatangka, lumapit siya kay Javier at hinawakan ang braso nito. Javier,
pakiusap. Huwag mong gawin to. Nagmamahalan tayo, di ba? Naalala mo pa ba? Isang malutong na sampal ang dumapo sa kanyang pisngi. Napahawak si Amara sa kanyang mukha, gulat at hindi makapaniwala. Ang hapdi ng sampal ay walang-wala kumpara sa hapdi ng kanyang puso. Sa gitna ng panlalabo ng kanyang paningin dahil sa mga luha, nakita niya ang pagkasuklam sa mukha ni Javier. Huwag mo akong hahawakan, sabi nito na may pagbabanta. Tapos na tayo. Nabuwal si Amara sa sahig. Ang kanyang lakas ay tuluyan nang nawala. Ang tanging naririnig niya ay ang halakhak ni Isabel at ang malamig na boses ng kanyang biyenan. Tumingala siya. Basang-basa ang mukha sa luha. Handa nang tanggapin ang kanyang pagkatalo. Ngunit sa sandaling iyon, malakas na bumukas ang pinto. Isang boses, kalmado ngunit puno ng awtoridad na hindi maikakaila. Ang pumuno sa kabuuan ng silid, pinatahimik ang lahat. Walang sino man ang may karapatang saktan ng anak ko. Napalingon ang lahat sa pintuan. Si Javier, si Elena, at si Isabel ay natigilan. Ang kanilang mga mukha ay nagpapakita ng pagkalito at gulat. Maging si Amara ay napatingala. Ang kanyang humihikbing puso ay biglang tumigil sa pagtibok. Nakatayo roon, sa ilalim ng ilaw ng pinto, ang isang matikas na lalaki na may kasamang dalawang iba pa na nakasuot ng formal na business suit. Ang kanyang presensya ay nag-utos ng respeto. Ang kanyang mga mata, na ngayon ay nakatutok kay Javier na may malamig na galit, ay nagliliyab. Ang katahimikan sa loob ng maliit na apartment ay halos nakakabingi. Ang kaninang mapang-asar na tawa ni Isabel ay napalitan ng pagkalito. Ang mapagmataas na tindig ni Elena Santos ay biglang nanghina. At si Javier, ang lalaking ilang sandali lang ang nakalipas, ay parang hari, kung umasta, ay nakatitig lamang sa bagong dating, na para bang nakakita ng multo. Para kay Amara, na nakaupo pa rin sa sahig at yakap ang sarili. Ang boses na yon ay isang dagundong mula sa isang mundong matagal na niyang tinalikuran. Isang mundong puno ng kapangyarihan, yaman, at respeto. Papa? Ang halos pabulong niyang sabi. Dahan-dahang lumakad papasok si Don Alejandro Reyes. Hindi niya pinansin ang 3 taong nakatayo na parang mga estatwa. Ang kanyang mga mata, na puno ng sakit at pag-aalala, ay nakatuon lamang sa kanyang bugtong na anak. Lumuhod siya sa tabi ni Amara. Hinawi ang buhok na tumatakip sa namumulang pisngi nito at marahang nagsalita. Anak, nandito na si Papa. Ang mga salitang yon na puno ng pagmamahal na matagal na niyang hindi narinig, ang tuluyang bumasag sa natitirang pagtitimpi ni Amara. Humagulgol siya at yumakap ng mahigpit sa kanyang ama. Sa mga bisig na yon, naramdaman niya ang seguridad na matagal nang ipinagkait sa kanya. Dahan-dahang tinulungan ni Don Alejandro na makatayo ang kanyang anak habang marahan niyang pinupunasan ang mga luha ni Amara. Ang kanyang mga mata ay lumipat patungo kay Javier. Ang kaninang pag-aalala ay napalitan ng isang tingin na mas malamig pa sa yelo. Isang tingin na nangangako ng kapahamakan. Sino po kayo? Aroganteng tanong ni Javier. Sinusubukang bawiin ang kontrol sa sitwasyon. Huwag kayong makialam dito. Away mag-asawa to. Isang mapaklang tawa ang kumawala kay Don Alejandro. Mag-asawa? Iyan ba ang turing mo sa isang asawa? Itinuro niya ang pulang marka sa pisngi ni Amara. Iyan ba ang pagmamahal na kaya mong ibigay sa anak ko? Anak niyo? Sabat ni Elena na may halong pang-aalipusta. Imposible. Isang ulilang probinsyana lang yan na pinulot lang ng anak ko. Hindi na nagsalita pa si Don Alejandro. Sa halip nagbigay siya ng isang bahagyang tango sa isa sa mga lalaking kasama niya. Ito ang kanilang abogado, si Attorney David. Magalang na humakbang pasulong si Attorney David, ipinatong ang kanyang leather briefcase sa ibabaw ng lamesa at binuksan ito. Magandang gabi.
Bati niya sa formal na tono. Ako si Attorney David, ang punong abogado ng Reyes Corporation. At ang ginoong ito, sabay lahad ng kamay patungo sa ama ni Amara, ay si Don Alejandro Reyes, ang chairman at CEO ng kumpanya. Ang pangalang Reyes Corporation ay parang bombang sumabog sa loob ng silid. Si Isabel, na pamilyar sa mundo ng negosyo, ay nanlaki ang mga mata. Si Elena ay napahawak sa kanyang bibig. Si Javier ay parang pinagsakluban ng langit at lupa. Ang pinakamalaking korporasyon sa buong bansa. Imposible. Kung ganoon, nagsimulang magsalita si Attorney David. Ang babaeng tinatawag ninyong ulilang probinsyana ay walang iba kundi si Miss Amara Celestine Reyes, ang nag-iisang anak na babae ni Don Alejandro at ang tagapagmana ng buong yaman ng mga Reyes. Sinungaling! Sigaw ni Javier. Ang kanyang pagtanggi ay nababalutan ng takot. Isang malaking kalokohan to. 3 taon ko siyang kasama. Alam ko ang buong pagkatao niya. Galing siya sa isang maliit na bayan sa Laguna. Kalmadong inilabas ni Attorney David ang isang serye ng mga dokumento. Isa-isa niya itong inilatag sa mesa, sa ibabaw ng divorce papers na inihagis ni Javier. Ang titulo ng bahay na ito, sabi ng abogado, itinuturo ang unang dokumento. Nakalagay sa ilalim ng pangalan ni Amara Reyes, binili 3 taon na ang nakalipas. Ang rehistro ng kotse na ginagamit ninyo, Mr. Santos, sabay turo sa isa pa, ay nakapangalan din sa kanya. Ang buwan ng sweldo na tinatanggap niya mula sa kanyang trabaho ay sa katunayan isang maliit na bahagi lamang ng allowance mula sa kanyang trust fund. Bawat dokumento ay isang sampal sa mukha ni Javier. Bawat katotohanan ay isang patalim na sumusugat sa kanyang ego. Ang babaeng minamaliit niya, ang babaeng itinuring niyang pabigat, ang siyang may-ari pala ng lahat. Sa gitna ng kaguluhang iyon, tumigil sa pag-iyak si Amara. Dahan-dahan niyang itinaas ang kanyang ulo. Pinunasan niya ang huling bakas ng luha sa kanyang mga mata. At sa unang pagkakataon, sa gabing iyon, tiningnan niya si Javier. Ngunit ang mga matang tumingin dito ay hindi na ang mga matang puno ng pag-ibig at pagsusumamo. Ang mga yon ay mata ng isang estranghero, malamig, walang emosyon, puno ng isang realisasyon na masakit ngunit nagpapalaya. Ang lalaking pinakasalan niya ay hindi kailanman umiral. Isa lamang itong ilusyon. Ang pagbabagong yon sa mga mata ni Amara ang mas lalong nagpataranta kay Javier. Amara, mahal, sabihin mo sa kanila, hindi totoo to, di ba? Isa lang tong masamang biro. Pagmamakaawa niya. Muling nagsalita si Don Alejandro. Ang kanyang boses ay isang hatol. Attorney David, simula sa oras na ito, i-freeze ang lahat ng assets ng Santos Construction. Lahat ng proyekto na nasa ilalim ng kontrata sa Reyes Corporation ay kansilado na. Ngayon din. Hindi! Hindi niyo pwedeng gawin yan. Desperadong sigaw ni Javier habang si Elena ay napaupo sa isang silya. Sapo ang kanyang dibdib. Pinaghirapan ko yon. Pinaghirapan. Tanong ni Don Alejandro, isang ngangisi ng pangiinsulto ang gumuhit sa kanyang labi. Ang lahat ng proyektong nakuha mo ay dahil sa utos ko. Inilagay kita dyan dahil sa hiling ng anak ko. At sa isang salita ko lang din, babawiin ko ang lahat. Ang mga security personnel ng gusali na tinawag na pala ng mga kasama ni Don Alejandro ay pumasok na sa silid. Palabasin ang mga basurang ito sa pamamahay ng anak ko, utos ng Don. Habang kinakaladkad palabas si Javier at ang kanyang pamilya, patuloy itong sumisigaw at nagmamakaawa. Ngunit bago sila tuluyang makalabas, huminto si Amara sa kanilang harapan. Tumingin siya diretso sa mga mata ni Javier, ang mga matang minsan niyang minahal, na ngayon ay puno ng galit at takot. Isang malamig at matatag na boses ang lumabas mula sa kanyang mga labi. Mga salitang tatatak sa isipan ni Javier habang buhay.
Hindi pa tayo tapos, Javier. Ngayon pa lang tayo magsisimula. Ang biyahe pabalik sa mansyon ng mga Reyes sa Forbes Park ay tahimik. Nakatingin lamang si Amara sa mga ilaw ng syudad na kanilang nadadaanan. Ngunit ang isip niya ay blanko. Ang bawat gusali, bawat sasakyan, bawat taong naglalakad ay tila mga anino lamang sa isang mundong hindi na niya kilala. O marahil, ito ang mundo na pilit niyang kinalimutan sa loob ng 3 taon. Pagpasok ng kanilang sasakyan sa malaking gate ng mansyon, bumalik ang lahat ng alaala. Ang halimuyak ng mga bulaklak ng dama de noche sa hardin, ang mga matatandang puno ng akasya na nagsilbing saksi sa kanyang kabataan. Sinalubong sila ng mga kasambahay, ang kanilang mga mukha ay nagpapakita ng pinaghalong gulat at saya sa kanyang biglaang pagbabalik. "Mama Mara, nagbalik na po kayo." Bati ni Manang Fe, ang kanilang mayordoma, na halos nagpalaki na sa kanya. Isang pilit na ngiti lamang ang naisukli ni Amara. Sa bawat hakbang niya papasok sa malawak na foyer, sa ilalim ng naglalakihang chandelier at sa ibabaw ng makintab na marmol na sahig, pakiramdam niya ay isa siyang dayuhan sa sarili niyang tahanan. Ang lahat ay pamilyar, ngunit siya ay nagbago na. "Magpahinga ka na, anak," marahang sabi ni Don Alejandro. Ang mga mata ay puno ng pag-aalala. "Marami tayong dapat pag-usapan bukas." Tumango lamang si Amara at umakyat sa kanyang silid, isang lugar na hindi niya natulugan sa loob ng 3 taon. Nananatili itong malinis na para bang naghihintay lamang sa kanyang pagbabalik. Ngunit nang humarap siya sa malaking salamin sa tabi ng kanyang walk-in closet, isang estranghero ang tumitig pabalik sa kanya. Ang babae sa salamin ay may mga matang namumugto sa kaiiyak. Mayroon itong pulang marka sa pisngi, isang paalala ng sampal na gumising sa kanya mula sa isang mahabang panaginip. Ang kanyang damit ay simple, ang uri ng damit na sinusuot niya upang magustuhan ni Javier. Ang buong imahe niya ay sumisigaw ng kahinaan at kabiguan. Hindi niya namalayan ng oras. Nakatitig lamang siya sa kanyang refleksyon habang ang mga alaala ng 3 taon, ang mga masasayang sandali na ngayon ay alam niyang pawang kasinungalingan. Ang mga sakripisyo, ang pagtitiis, ay paulit-ulit na naglalaro sa kanyang isipan. Hindi siya nakatulog. Sa halip na matulog, pinatay niya ang Amara na minsan niyang minahal. Kinaumagahan bago pa man sumikat ang araw, isang ibang Amara ang lumabas mula sa kanyang silid. Naligo siya na para bang hinuhugasan niya ang lahat ng bakas ni Javier Santos sa kanyang pagkatao. Itinapon niya sa isang basurahan ang lahat ng mumurahing damit na binili niya para sa kanilang simpleng pamumuhay. Mula sa kanyang walk-in closet, pinili niya ang isang itim na power suit, matalas ang hiwa at perpekto ang pagkakatahi. Ang kanyang buhok ay maayos na nakatali. Ang kanyang mukha ay may magaang kolorete, sapat lamang upang itago ang anumang bakas ng kahinaan. Ang tanging natira sa dating Amara ay ang apoy sa kanyang mga mata. Naabutan niya ang kanyang ama sa dining hall, nagkakape habang nagbabasa ng dyaryo. Nang mag-angat ito ng tingin, natigilan ito. Nakita niya ang pagbabago sa kanyang anak. Ito na ang dugong Reyes na matagal niyang hinintay na muling lumabas. "Anak, Papa," sabi ni Amara sa isang boses na matatag at walang bahid ng pag-aalinlangan. "Gusto kong ako ang humawak nito, lahat ng ito." "Sigurado ka ba? Pwede ko namang..." "Hindi pa. Kasalanan ko kung bakit nangyari to. Dahil hinayaan kong maging mahina ako. Ako ang magtatapos nito." Isang tango ng paghanga at pag-unawa ang ibinigay ni Don Alejandro. "Kung ganoon, sa'yo ang kapangyarihan. Simula ngayon, ikaw ang bagong Executive Vice President ng Reyes Corporation. Lahat ng desisyon mo ay batas." Ilang oras lamang ang lumipas. Sa pinakamataas na palapag ng Reyes Towers sa Bonifacio Global City, isang emergency board meeting ang ipinatawag. Ang mga miyembro ng board, mga makapangyarihang lalaki at babae sa mundo ng negosyo, ay nagbubulungan.
Hindi nila alam ang dahilan ng biglaang pulong. Eksaktong 9:00, bumukas ang pinto ng boardroom. Pumasok si Don Alejandro at sa likod niya, ang isang babaeng matagal na nilang hindi nakikita. Ang pagpasok ni Amara Reyes ay nagpatigil sa lahat ng bulungan. Ang kanyang presensya ay mabigat. Ang kanyang bawat hakbang ay may bigat ng awtoridad. Umupo siya sa bakanting upuan sa kanan ng kanyang ama, sa pwestong nakalaan para sa pangalawang pinakamataas na opisyal ng kumpanya. Mga ginoo, mga ginang, panimula ni Don Alejandro. Ipinapakilala ko sa inyo ang bago nating EVP, ang aking anak, Amara Reyes. Bago pa man makapag-react ang sinuman, nagsalita na si Amara. Magandang umaga. Ang una kong utos, sabi niya. Ang kanyang mga mata ay lumibot sa buong silid. Ay ang agarang pagbawi sa lahat ng ating investments sa Santos Construction. I-pull out lahat ng ating equipment mula sa kanilang mga proyekto at simulan ang proseso ng hostile takeover. Gusto kong makuha ang kumpanyang yon sa pinakamababang halaga. Habang nagkakagulo ang boardroom, sa isang maliit na opisina sa Quezon City, si Javier at Elena Santos ay tumatanggap ng isang serye ng mga tawag na nagpapatunay ng kanilang pinakamasamang bangungot. Ang kanilang mga bank account ay frozen. Ang kanilang mga kliyente ay bumibitaw. At may isang grupo ng mga abogado na nag-aabot sa kanila ng notice of eviction. Sa gitna ng kanyang pagkasira, nakuha ni Javier ang kanyang telepono at tinawagan ang numero ni Amara. Nasa gitna ng pag-aaral ng mga dokumento si Amara sa kanyang bagong opisina nang mag-ring ang kanyang telepono. Nakita niya ang pangalan ni Javier. Saglit siyang natigilan, ngunit pagkatapos ay sinagot niya ito at inilagay sa loudspeaker. Amara, mahal ko, pakiusap, itigil mo na to. Narinig niya ang desperadong boses ni Javier. Nagkamali ako, patawarin mo na ako. Mahal na mahal kita. Huwag mong gawin to sa atin. Hindi nagsalita si Amara. Pinakinggan lamang niya ang mga kasinungalingan na minsan niyang pinaniwalaan. Babalikan kita, Amara. Mag-usap tayo. Aayusin natin to. Walang anumang salita. Pinatay ni Amara ang tawag. Binalik niya ang kanyang atensyon sa mga papeles na nasa kanyang harapan na para bang walang nangyari. Ngunit hindi pa natatapos ang lahat. Muling nag-ring ang kanyang telepono. Sa pagkakataong ito, si Attorney David ang tumatawag. Ma'am Amara, sabi ng abogado sa kabilang linya, ang boses ay apurahan. May natuklasan po ang aming financial team. Si Mr. Santos, sinusubukan niyang maglipat ng malaking halaga ng pera sa isang offshore account. Mabilis ang kanyang kilos. Isang malamig na ngiti ang sumilay sa labi ni Amara. Humigpit ang hawak niya sa kanyang ballpen. Tumingin siya sa bintana. Tanaw ang syudad na ngayon ay nasa ilalim ng kanyang mga palad. Pigilan niyo siya. Utos niya. Ang bawat salita ay may bigat ng yelo. Siguraduhin niyong wala siyang madadalang kahit isang sentimo. Ang boardroom ng Reyes Corporation ay naging isang war room. Sa gitna ng mahabang lamesa, si Amara, sa kanyang itim na power suit, ay parang isang general na naglalatag ng kanyang plano ng digmaan. Ang mga dating nag-aalinlangang miyembro ng board ay ngayon ay nakikinig sa bawat salita niya. Ang kanilang mga muka ay puno ng paghanga at kaunting takot. Ang estratehiya natin ay simple ngunit malupit. Paliwanag ni Amara, ang kanyang boses ay kalmado ngunit may bigat. Una, puputulin natin ang kanilang supply chain. Kakausapin ng ating legal team ang lahat ng major suppliers ng Santos Construction. Bibigyan natin sila ng offer na hindi nila matatanggihan para maging exclusive suppliers natin. Pangalawa, ipinagpatuloy niya habang itinuturo ang organizational chart ng kumpanya ni Javier, ang kanilang pinakamahuhusay na inhinyero at project managers. Alamin kung magkano ang sahod nila. Doblehin natin ang alok. Gusto kong gumuho ang pundasyon nila mula sa loob. At pangatlo,
Atakehin natin sila sa lahat ng legal na paraan. Suriin ang bawat kontrata, bawat permit, hanapin ang butas. Hindi tayo titigil hanggang sa sila na mismo ang kusang sumuko. Isang malamig at epektibong plano, walang emosyon, puro negosyo. Ito ang laro ng mga pating at si Amara ay nagpapakita na siya ang pinakamalaki sa kanilang lahat. Samantala, sa isang masikip at inuupahang opisina sa isang lumang gusali, ang hangin ay puno ng desperasyon. Nagtatalo si Javier at Isabel, ang kanilang mga boses ay nagpapaligsahan sa lakas. "Kasalanan mo to?" sigaw ni Javier, sabay hagis ng isang folder sa sahig. "Kung hindi ka nagmadali, kung hinayaan mo akong gawin ang mga bagay sa paraan ko, hindi sana tayo nasa ganitong sitwasyon." "Ako pa talaga ang sinisisi mo," ganti ni Isabel. Ang kanyang magandang mukha ay napipilipit sa galit. Sino ba ang nagtiwala sa isang babaeng 3 taon mong kasama pero hindi mo man lang inalam ang tunay na pagkatao? Ang tanga mo, Javier, at nadamay pa ako sa katangahan mo. "May paraan pa," sabi ni Javier, sinusubukang kumalma. "Kailangan nating makahanap ng bagong investor. May kilala ako, si Mr. Tan. Matagal na siyang kalaban ng mga Reyes sa real estate. The enemy of my enemy is my friend. Gagamitin natin ang galit niya sa mga Reyes para tulungan tayo." Sa kanyang opisina, habang pinapanood ang pagbagsak ng stocks ng Santos Construction sa real-time monitor, biglang naalala ni Amara ang isang aral mula sa kanyang ama. Flashback. 10 taon na ang nakalipas. Nasa loob sila ng malaking library ng mansyon, naglalaro ng chess. "Tandaan mo, Amara," sabi ng isang mas batang Don Alejandro habang ginagalaw ang kanyang reyna. "Ang mundo ng negosyo ay parang isang malaking chessboard. Bawat galaw ay may kahulugan. Bawat pyesa ay may halaga. Hindi mo dapat hayaang diktahan ng puso mo ang iyong isip. Dahil sa larong ito, kapag nagpadala ka sa emosyon, talo ka. Hindi ito personal, anak. Ito ay chess. Checkmate." Ngumiti si Amara sa alaala. Ngayon niya naiintindihan ang tunay na kahulugan ng mga salitang iyon. Ang kanyang personal na sakit ay ang panggatong, ngunit ang kanyang isip, ang isip na hinasa ng kanyang ama, ang siyang sandata. Nakatanggap siya ng impormasyon mula sa kanyang tapat na assistant. Si Javier Santos ay may nakaschedule na meeting kasama si Mr. Tan sa isang mamahaling restaurant. Mukhang naghahanap ito ng bagong kakampi. Sa nasabing restaurant, puspusan si Javier sa kanyang presentasyon. Inilatag niya ang lahat ng kanyang mga plano, pinalabas na ang Santos Construction ay isang biktima ng mapaniilil na kapangyarihan ng mga Reyes. Tila interesado si Mr. Tan. Ito na ang kanyang pag-asa. "Interesting," sabi ni Mr. Tan habang hinihimas ang kanyang baba. "So, kailangan mo ng capital infusion para labanan sila?" "Exactly, Mr. Tan. With your help, we can—" Hindi na natapos ni Javier ang kanyang sasabihin. Isang pamilyar na boses ang pumutol sa kanya. "Sa tingin ko, Mr. Tan, mas magandang malaman niyo muna kung saan ninyo ipapasok ang inyong pera." Lumingon sila at nakita si Amara. Eleganteng nakatayo sa tabi ng kanilang mesa. Walang imbitasyon, kumuha siya ng isang upuan at naupo. "Amara, anong ginagawa mo dito?" Nanggagalaiting tanong ni Javier. Hindi siya pinansin ni Amara. Ang kanyang atensyon ay na kay Mr. Tan. Inilapag niya ang isang tablet sa mesa at ipinakita ang screen dito. Ito ang kasalukuyang financial statement ng Santos Construction. Ang kanilang mga account, frozen. Ang kanilang mga kontrata sa amin, kanselado. Ang kanilang mga top engineer, nag-resign na kaninang umaga at lumipat sa amin. Sa madaling salita, Mr. Tan, ang kumpanyang ito ay bangkarote na. Ang perang ipapasok ninyo ay mapupunta lang sa pagbabayad ng kanilang mga utang.
Namutla si Javier. Tiningnan ni Mr. Tan ang data. Pagkatapos ay tumingin kay Javier na may halong awa at inis. Tumayo si Mr. Tan, inayos ang kanyang damit at bumaling kay Amara. Maraming salamat sa impormasyon, Miss Reyes. You saved me from a very bad investment. Pagkatapos ay umalis ito nang hindi man lang muling tinitingnan si Javier. Naiwang mag-isa ang dalawa. Si Javier, nanginginig sa galit at kahihiyan. Si Amara, kalmado pa rin. Bakit mo ginagawa to? Tanong ni Javier. Ang boses ay puno ng pait. Dahil ba sa pera? Dahil sa pride? Hindi, Javier. Sagot ni Amara, habang tumatayo na rin. Ginagawa ko ito dahil sa 3 taon ng buhay ko na sinayang mo at hindi pa ako tapos. Iniwan niyang tulala si Javier sa gitna ng restaurant. Pag-uwi niya sa mansyon ng gabing iyon, dala ang pakiramdam ng isang mapait na tagumpay na isipan niyang ayusin ang ilang mga gamit sa lumang pag-aaral ng kanyang ama. Sa isang sulok, may nakita siyang isang kahon na may markang Miguel, ang pangalan ng kanyang yumaong kapatid. Dahan-dahan niya itong binuksan. Naroon ang mga larawan, mga lumang report card, mga tropeo. Sa ilalim ng lahat may isang makapal na folder. Kinuha niya ito. Nakasulat sa labas, Police Report, Vehicular Accident. Binuklat niya ang mga pahina, binabasa ang mga teknikal na detalye ng aksidenteng kumitil sa buhay ng kanyang kuya 5 taon na ang nakalipas. Ang konklusyon ng investigasyon, mechanical failure. Isang aksidente. Ngunit habang papalapit siya sa dulo ng report, may isang pahina na kumuha ng kanyang atensyon. Isang listahan ng mga pangalan, mga taong nasa malapit sa pinangyarihan na kinuhanan ng paunang testimonya. Karamihan ay mga pangalang hindi niya kilala, mga residente, mga nagdaraan. Ngunit sa pinakailalim ng listahan, isinulat sa kupas na tinta, may isang pangalan na nagpatigil sa pagtibok ng kanyang puso at nagpadaloy ng yelo sa kanyang mga ugat. Isang pangalang napakapamilyar, Javier Santos. Ang katahimikan sa loob ng library ay nabasag ng malakas na pagbagsak ng folder sa sahig. Nanginginig ang mga kamay ni Amara habang nakatitig siya sa pangalang nakasulat sa police report, Javier Santos. 2 salita na bumuo at sumira sa kanyang mundo. Imposible, hindi maaari, isang malaking koinsidensya lamang. Paulit-ulit niyang sinasabi ito sa kanyang isip, ngunit ang isang malamig na takot ay nagsimula nang gumapang sa kanyang buong pagkatao. Bakit nandoon si Javier sa lugar kung saan namatay ang kanyang kapatid? Bakit sa loob ng 3 taon nilang pagsasama, hindi niya ito nabanggit kahit minsan? Hindi na siya nakatulog ng gabing iyon. Dala-dala niya ang folder sa kanyang silid. Binabasa ang bawat salita, bawat detalye, paulit-ulit na para bang may isang sikretong nakatago sa pagitan ng mga linya na hindi niya napansin noon. Ngunit wala. Ang report ay malinaw. Aksidente. Case closed. Pero hindi na naniniwala si Amara sa mga aksidente. Kinabukasan, sa halip na dumiretso sa opisina, isang sekretong pakikipagtagpo ang kanyang ginawa. Sa isang tahimik na coffee shop, sa isang sulok ng Makati, umupo siya kaharap ang isang lalaking nasa edad 50. May seryosong mukha at mga matang nakakakita ng higit pa sa ipinapakita. Siya si Mr. Morales, isang retiradong police detective na ngayon ay nagtatrabaho bilang isang private investigator, ang pinakamagaling sa larangan. Salamat sa pagdating, Mr. Morales. Panimula ni Amara, ang kanyang boses ay mahina, ngunit matatag. Walang anuman, Miss Reyes. Ano ang maipaglilingkod ko sa inyo? Inilapag ni Amara ang isang kopya ng police report sa mesa. 5 taon na ang nakalipas. Ang kapatid kong si Miguel ang nasawi sa aksidenteng ito. Ang sabi ng pulisya, mechanical failure daw. Tiningnan ni Mr. Morales ang report. Naalala ko ang kasong ito. Malaking balita noon. Ang nag-iisang anak na lalaki ng mga Reyes. Gusto kong buksan mo itong muli. Hindi opisyal, sabi ni Amara.
Itinuro niya ang pangalan ni Javier sa listahan ng mga testigo. Gusto kong malaman ang lahat tungkol sa taong ito. Bakit siya nandoon? Ano ang nakita niya? At bakit ang testimonya niya ay halos isang pangungusap lang na nagsasabing wala siyang nakitang kakaiba? Tumingin si Mr. Morales sa kanya. Isang bahagyang pag-unawa ang mababasa sa kanyang mga mata. Mayroon ba kayong hinala, ma'am? Ang tanging hinala ko ay may mali sa kwentong ito at ayokong malaman niya, dagdag ni Amara, ang diin ay nasa huling mga salita. Ayokong malaman niya na nag-iimbestiga ako. Masusunod, Miss Reyes. Discretion is my specialty. Ang mga sumunod na araw ay isang pagsubok sa pagtitimpi para kay Amara. Sa umaga, siya ang walang-awang EVP ng Reyes Corporation, patuloy na ginigipit ang nalulunod na kumpanya ni Javier. Ngunit sa gabi, hinihintay niya ang bawat tawag, bawat update mula kay Mr. Morales. Ang giyera sa negosyo ay naging isang takip lamang sa mas malalim na paghahanap niya ng katotohanan. Isang hapon, tumawag si Mr. Morales. Ma'am, may nalaman kami. Nakapanayam namin ang dating investigador na humawak sa kaso. Inamin niyang minadali daw ang pagsasara ng kaso dahil sa pressure mula sa itaas na bigyan ng closure ang pamilya niyo. Anong ibig sabihin yan? Tanong ni Amara. Kumakabog ang dibdib. May mga anggulo na hindi na nila sinundan. Isa na dito ang isang testigo, isang street vendor na nagsabi raw na may nakita siyang isang lalaki na papalapit sa kotse ng kapatid niyo noong gabi bago ang aksidente. Pero nang kunan siya ng formal na salaysay, bigla niyang binawi ang kanyang sinabi. Nasaan ang susing testigong yon ngayon? Iyon na nga po ang problema, ma'am. Pagkatapos niyang bawiin ang kanyang salaysay, bigla na lang siyang nawala, na parang bula. Humanap kami ng record niya. Nag-migrate siya sa Canada, 1 linggo, matapos ang insidente. Nag-migrate? Isang simpleng street vendor? Paano nangyari yon? Ayon sa aming source sa bangko, nakatanggap siya ng isang malaking cash deposit sa kanyang account 2 araw matapos ang aksidente. Isang halaga na sapat para makapagsimula ng bagong buhay sa ibang bansa. Nanlamig ang buong katawan ni Amara. Bayad, pinatahimik. Ang lahat ng piraso ay nagsisimula ng magkabit-kabit, bumubuo ng isang larawan na kinatatakutan niyang makita. Ang huling tawag ay dumating isang gabi habang siya ay nasa kanyang opisina, nakatingin sa mga ilaw ng syudad. Isang text message mula kay Mr. Morales. Walang salita. Isang attachment lamang. Nanginginig niyang binuksan ito. Ito ay isang lumang litrato. Medyo malabo. Kuha mula sa isang di professional na kamera. Malinaw na kuha ito sa pinangyarihan ng aksidente. May mga pulis, mga paramedic, at usisero sa paligid. Ngunit sa gilid ng litrato, bahagyang natatakpan ng isang police car, may isang lalaking nakatayo, nakatingin sa nasusunog na sasakyan. Hindi malinaw ang kanyang mukha, ngunit ang kanyang tindig, ang kanyang pangangatawan, pamilyar. At pagkatapos ay nakita niya ito, ang bagay na nagpatigil sa kanyang paghinga. Sa pulso ng lalaki sa litrato, sa kabila ng pagkalabo nito, may kumikinang. Isang relo. Isang partikular na disenyo ng relo na napakakilala niya. Ito ang relo na laging suot ni Javier noong nagsisimula pa lang sila. Ang relo na sinabi nitong nag-iisang mamahaling pamana raw mula sa kanyang yumaong ama. Ang relo na ibinenta niya raw para may maipandagdag sa kanilang unang upa sa apartment. Binitiwan ni Amara ang tablet. Bumagsak ito sa makapal na karpet ng kanyang opisina nang walang tunog. Ngunit sa kanyang pandinig, ang katahimikan ay kasing lakas ng isang pagsabog. Nanlamig ang kanyang mga kamay. Isang matinding kirot ang gumuhit sa kanyang sentido at napahawak siya sa gilid ng kanyang mesa para suportahan ang sarili. Ang mga ilaw ng syudad sa labas ng bintana ay biglang nanlabo na para bang ang buong mundo ay nawalan ng focus.
Ang kasinungalingan. Hindi lang pala ang pag-ibig niya ang peke, hindi lang ang kanyang pagkatao. Maging ang mga sakripisyo niya ay kasinungalingan din. Ang kwento tungkol sa relo, naalala niya ang gabing iyon. Umiiyak pa siyang niyakap si Javier, na overwhelmed sa sakripisyo nito na ibenta ang nag-iisang alaala mula sa kanyang ama para lamang sa kanilang kinabukasan. At ang lalaking iyon, niyakap siya pabalik at sinabing, "Gagawin ko ang lahat para sa'yo, mahal ko." Ang lahat ay isang malaking, masalimuot na kasinungalingan. Biglang bumalik sa kanyang alaala ang mga usapan nila tungkol kay Miguel. Bihira niya itong mabanggit dahil sa sakit na dulot nito. Ngunit sa mga pagkakataong yon, napapansin niya ngayon, laging inililihis ni Javier ang usapan. Palagi itong may dahilan para magbago ng topic. Akala niya noon ay dahil ayaw lang nitong makita siyang nasasaktan. Ngayon, naiintindihan na niya. Hindi iyon simpatiya. Iyon ay pag-iwas ng isang may kasalanan. Ang galit na nararamdaman niya para sa 3 taong nasayang ay biglang naging parang maliit na bagay. Napalitan ito ng isang bagay na mas madilim, mas malalim. Isang takot na may kasamang pagkamuhi na hindi niya pa naramdaman kailanman. Hindi na ito tungkol sa pera. Hindi na ito tungkol sa isang nasirang kasal. Ito ay tungkol sa kanyang kapatid. Tungkol sa hustisya. Dahan-dahan niyang pinulot ang tablet mula sa sahig. Tinitigan niyang muli ang malabong imahe ni Javier. Nakatayo sa gitna ng trahedya ng kanyang pamilya. Isang anino na matagal nang nagmamasid, naghihintay. Pinindot niya ang numero ni Mr. Morales sa kanyang telepono. Mabilis itong sumagot. "Ma'am Amara, may problema po ba?" Huminga ng malalim si Amara. Pinapakalma ang nanginginig niyang boses. Nang magsalita siya, ang kanyang tono ay iba na. Wala na ang bakas ng pagdududa o sakit. Napalitan ito ng isang determinasyon na kasing tigas ng bakal. "Mr. Morales?" sabi niya, malamig at malinaw. "Baguhin natin ang plano." "Ano po ang ibig niyong sabihin, ma'am?" Tumingin si Amara sa litrato. "Hindi ko na lang gustong malaman ang katotohanan. Gusto kong mahanap mo ang street vendor na yon. Ang testigong binayaran niya para manahimik at umalis ng bansa." "Mahirap po yun, ma'am. 5 taon na. Gawin mo ang lahat." Putol ni Amara. Ang boses ay hindi nag-iiwan ng puwang para sa anumang pagtutol. "Gamitin mo ang lahat ng resources ng kumpanya. Doblehin mo ang iyong team. Triplehin mo kung kinakailangan. Hanapin mo siya, nasaan man siya sa mundo. At dalhin mo siya pabalik dito." Mayroong sandaling katahimikan sa kabilang linya na para bang dinadama ni Mr. Morales ang bigat ng utos. "Masusunod po, Ma'am Amara," sabi nito sa wakas. "Ituring niyo na pong tapos." Ibinaba ni Amara ang telepono. Tumingin siyang muli sa labas ng bintana. Ang digmaan ay nagbago na ng anyo. Ang laro ng mga pating sa boardroom ay laro lamang ng mga bata kumpara dito. Ngayon, ang laro ay tungkol sa buhay at kamatayan. At sisiguraduhin niyang sa pagkakataong ito, si Javier Santos ang tuluyang lulubog. Wasak. Iyon ang tanging salitang kayang ilarawan ang mundong ginagalawan ngayon ni Javier Santos. Ang opisina, na dati simbolo ng kanyang pinaghirapang tagumpay, ay ngayon ay isang kulungan. Ang mga teleponong dati walang tigil sa pagring para sa mga bagong proyekto, ngayon ay tumutunog lamang para sa mga naniningil ng utang. Ibinagsak niya ang bote ng mamahaling alak sa pader. Kumalat ang basag na salamin sa sahig, kasabay ng pulang likido na dumaloy na parang dugo. Hindi na niya ito kayang inumin. Ang lasa ng tagumpay ay napalitan na ng lasa ng apdo. "Ah!" Sigaw niya. Isang sigaw na puno ng galit, frustrasyon at takot. Sinipa niya ang kanyang mesa. Nagkalat ang mga papel ng mga kanseladong kontrata at mga demand letter. Si Amara. Ang pangalang yon ay isang sumpa. Ang babaeng minsan niyang itinuring
na isang simpleng tulay patungo sa kanyang mga pangarap ay siya palang bangin na huhulugan niya. Paano niya naging tanga? Paano niya hindi nakita? 3 taon siyang nagpanggap na isang mapagmahal na asawa, tinitiis ang simpleng pamumuhay habang ang babaeng katabi niya sa pagtulog ay ang reyna na pala ng kahariang gusto niyang makuha. At ngayon, ginagamit nito ang lahat ng kapangyarihan para durugin siya. Biglang bumukas ang pinto. Si Isabel. Ano na namang iskandalo to, Javier? Nagwawala ka na naman? Umalis ka dito. Sigaw niya. Wala kang naitutulong. Talaga? Sino ba ang naghahanap ng paraan para makabangon tayo habang ikaw ay nagpapakalasing dito? Ganti ni Isabel, hindi natitinag. Narinig ko ang balita. Si Amara, binubuksan niya ulit ang kaso ng pagkamatay ng kapatid niya. Natigilan si Javier. Ang galit sa kanyang mukha ay biglang napalitan ng isang emosyon na matagal na niyang itinatago. Purong takot. Napatingin siya kay Isabel, ang kanyang mga mata ay nanlalaki. Saan mo narinig yan? May mga mata at tenga ako kahit saan, Javier. At ang balita ay kumakalat. May kinontrata siyang private investigator at ang pangalan mo raw ay lumabas sa lumang police report para siyang binuhusan ng malamig na tubig. Ang nakaraan, ang isang gabing madilim na pilit niyang ibinaon sa limot ay unti-unting hinuhukay pabalik. Flashback, 5 taon na ang nakalipas. Gabi, isang mas batang Javier ang nakatayo sa labas ng isang eksklusibong bar sa Taguig, nakatanaw mula sa malayo. Nakita niyang lumabas si Miguel Reyes, ang mayabang na tagapagmana, na medyo lasing at nag-iisa. Ito na ang pagkakataon niya. Ang galit na matagal na niyang kinikimkim para sa mga Reyes, ang galit na namana niya mula sa kanyang ama na sinira daw ni Don Alejandro, ay kumukulo sa kanyang dugo. Hindi niya plano na patayin ito. Ang plano lang niya ay bigyan ito ng leksyon. Isang aksidente na magpapatikim dito ng takot. Isang babala. Sinundan niya ito hanggang sa parking lot. Nang pumasok si Miguel sa isang convenience store para bumili ng tubig, mabilis siyang kumilos. Kinuha niya ang isang maliit na wire cutter mula sa kanyang bulsa. Sa ilalim ng dilim, pinutol niya ang brake line ng mamahaling sports car. Isang maliit na gupit lang, sapat na para mawalan ng preno sa isang di inaasahang pagkakataon. Isang simpleng pananakot. Ngunit hindi naging simple ang lahat. Kinabukasan, nabalitaan niya ang nangyari. Sa isang matarik na pababang kalsada sa Antipolo, tuluyang bumigay ang preno. Ang sasakyan ay sumalpok sa isang pader sa napakalakas na puwersa at nagliyab. Dead on the spot. Walang nakakita sa kanya. Ngunit sa kanyang pagkasindak, nagkamali siya. Nakiusyoso siya sa pinangyarihan at doon, kinuha ng isang pulis ang kanyang pangalan bilang isa sa mga testigo. Isang pagkakamali na ngayon ay bumabalik para multuhin siya. Javier, nakikinig ka ba? Sigaw ni Isabel na nagpabalik sa kanya sa kasalukuyan. Napaupo si Javier. Sapo niya ang kanyang ulo. Ang plano niya noon ay simple lang. Alisin ang tagapagmana para mas mapalapit siya sa kapatid nitong bababae, si Amara, ang susi sa yaman ng mga Reyes, at nagtagumpay siya. Ngunit ang tagumpay na yon ay may kasamang isang madugong sikreto. Kailangan nating gawin ang isang bagay, sabi ni Javier. Ang boses ay nanginginig. Hindi niya pwedeng malaman ang totoo. At ano ang plano mo, Henyo? Sarkastikong tanong ni Isabel. Tumayo si Javier. Ang takot sa kanyang mga mata ay unti-unting napalitan ng desperasyon. Isang mapanganib na uri ng desperasyon na kayang gumawa ng kahit anong kabaliwan. Kung gusto niyang maglaro ng marumi, sabi niya, ipapakita ko sa kanya kung ano ang tunay na kahulugan ng salitang marumi. Kinuha niya ang kanyang telepono at tinawagan ang isang numero na matagal na niyang hindi tinatawagan. Isang numero mula sa kanyang madilim na nakaraan
bago pa man siya maging isang lehitimong negosyante. "Hello? Ako to," sabi niya sa kausap sa kabilang linya. "May trabaho ako para sa'yo." Isang babae. "Oo, si Amara Reyes." Hindi mo siya sasaktan." "Pa, gusto kong sirain mo siya. Sirain mo ang pangalan niya. Gumawa ka ng kwento. Isang eskandalo na dudurog sa kanya at sa buong pamilya niya." Ibinaba niya ang telepono at tumingin kay Isabel, na ngayon ay nakatingin sa kanya na may pinaghalong takot at paghanga sa kanyang kawalang hiyaan. Lumapit si Javier sa bintana ng kanyang opisina. Tanaw niya mula doon ang nagtataasang gusali ng Reyes Corporation, isang tore ng kapangyarihan na minsan niyang pinangarap na angkinin. Tumingin siya sa isang lumang litrato sa kanyang wallet, isang kupas na larawan ni Amara noong masaya pa sila. Isang larawan ng babaeng ginamit niya at sinaktan. Ngayon, handa na siyang sirain ito ng tuluyan. "Kung hindi ka mapapa sa akin," bulong niya sa sarili. Ang kanyang refleksyon sa salamin ay nagmistulang isang demonyo. "Sisirain kita. Sisirain ko ang lahat sa'yo." Isang ordinaryong umaga sana yon para kay Amara. Ginising siya ng sikat ng araw na tumatagos sa kanyang bintana. Sa unang pagkakataon sa loob ng maraming linggo, nakaramdam siya ng bahagyang kapayapaan. Ang investigasyon ni Mr. Morales ay umuusad. Ang Santos Construction ay ilang hakbang na lang mula sa tuluyang pagbagsak. Ang kontrol ay nasa kanyang mga kamay. Ngunit ang kapayapaang iyon ay biglang winasak nang iabot sa kanya ni Manang Fe ang tablet habang siya'y nag-aalmusal. "Mama Mara, sa tingin ko po ay dapat ninyong makita ito." Ang headline mula sa isang sikat na gossip blog ay sumalubong sa kanya, kasama ang isang litrato niya na kuha ng hindi niya alam habang siya ay pumapasok sa gusali ng Reyes Corp. Ang hidden heiress, manloloko o biktima. Ang madilim na sikreto sa likod ng hiwalayang Reyes Santos. Kumunot ang noo ni Amara. Binuksan niya ang artikulo. Ang kanyang mga mata ay mabilis na tumakbo sa bawat salita at sa bawat pangungusap, ang kanyang dugo ay unti-unting umiinit. Ang artikulo na sinulat ng isang anonymous na source na malapit sa pamilyang Santos ay nagpinta ng isang larawan na kabaligtaran ng katotohanan. Siya, si Amara, ang kontrabida. Isa raw siyang manipulative na babae na nagpanggap na mahirap para paibigin at paglaruan ng isang mabuti at masipag na negosyanteng si Javier Santos. Ayon sa kwento, nang magsawa na raw siya sa laro, ginamit niya ang kapangyarihan ng kanyang pamilya para sirain si Javier. Ang pinakamasakit na bahagi ay ang mga pekeng detalye, mga kwento tungkol sa kanyang di umanong pakikipagkita sa ibang mga lalaki habang kasal pa sila, mga testimonya mula sa mga kaibigan na nagsasabing lagi siyang nagrereklamo tungkol sa simpleng buhay, isang obra maestra ng kasinungalingan. Perpektong binaligtad ang lahat. Walang hiya, bulong ni Amara. Ang kanyang mga daliri ay humigpit sa tablet. At hindi lang iyon. Sa pag-scroll niya pababa, nakita niya ang comment section. Daan-daan, libo-libo na mga komento. "Grabe, kawawa naman si Mr. Santos, ginawang laruan. Typical mayaman. Akala nila lahat nabibili nila." Justice for Javier Santos. Isang coordinated attack. Malinaw na binayaran. Ngunit kahit alam niyang hindi totoo, ang bawat salita ay parang lason na tumatagos sa kanyang balat. Pagdating niya sa opisina, ang sitwasyon ay mas malala pa. Naghihintay sa labas ng gusali ang mga reporter. Sinalubong siya ng kanyang PR team. Ang kanilang mga mukha ay puno ng stress. "Ma'am Amara, the story is everywhere. It's been picked up by major news outlets. The stock market is reacting. Our shares dropped by 5% at the opening bell," sabi ng head ng PR. "Ilabas niyo ang isang statement.
Itanggi ang lahat ng akusasyon. Utos ni Amara. We did, ma'am, but they're painting it as the powerful trying to silence the weak. Nagmumukha tayong bully. Ang araw na yon ay isang impyerno. Ang bawat telepono ay nagri-ring. Bawat email ay tungkol sa eskandalo. Ang board meeting na ipinatawag niya ay naging isang sesyon ng pag-uusig. Amara, this is getting out of hand. Sabi ng isa sa mga matatandang board member, isang kaibigan ng kanyang lolo. This scandal is hurting the company's reputation, a reputation we've built for over 50 years. I am handling it, mariing sagot ni Amara. Kahit sa loob-loob niya, nararamdaman niya ang paghina. Paano? By ignoring it? Kailangan mong harapin ito. Ang pamilyang ito ay hindi kailanman nasangkot sa ganitong uri ng cheap publicity. Nang gabing iyon, pinuntahan siya ng kanyang ama sa kanyang opisina. Dala nito ang 2 tasa ng mainit na tsa. Ang pinakamatatalim na sandata sa isang digmaan, anak, ay hindi ang mga kanyon, kundi ang mga salita. Sabi ni Don Alejandro, ang kanyang boses ay malumnay. Ginamit niya ang kahinaan ng publiko, ang kanilang pagkamuhi sa mayayaman at ang kanilang simpatya sa mga inaapi. Anong gagawin ko pa? Tanong ni Amara. Sa unang pagkakataon, ang kanyang boses ay nagpakita ng pagod. Kung lalaban ako, magmumukha akong kontrabida. Kung mananahimik ako, para ko na ring inamin na totoo ang mga sinasabi nila. Minsan, ang pinakamahusay na paraan para labanan ng isang kasinungalingan ay hindi sa pamamagitan ng pagtanggi, kundi sa pamamagitan ng pagharap dito gamit ang mas malakas na katotohanan. Payo ng kanyang ama. Huwag kang magtago sa likod ng mga abogado o PR. Magpakita ka. Hayaan mong makita nila kung sino ka talaga. Ang mga salita ng kanyang ama ang nagbigay sa kanya ng bagong lakas. Tama ito. Nagtatago siya sa likod ng pangalan ng Reyes. Nagtatago siya sa likod ng kanyang kapangyarihan. Ngayon, oras na para humarap bilang si Amara. Kinaumagahan, tinawagan niya ang kanyang PR team. Magpatawag kayo ng press conference. Utos niya, bukas ng hapon, sa main hall, imbitahan niyo ang lahat. Walang bawal na tanong. Haharapin ko silang lahat. Isang mapanganib na desisyon, isang sugal. Ngunit alam niyang ito na lang ang tanging paraan. Kailangan niyang bawiin ang naratibo. Kailangan niyang kontrolin muli ang kanyang kwento. Habang naghahanda siya para sa press con, abala sa pagsusulat ng kanyang magiging pahayag, pumasok ang kanyang executive assistant, si Carla, na may dalang isang maliit na brown envelope. Ma'am, pasensya na po sa abala, sabi ni Carla. Ang kanyang mukha ay seryoso. Kakarating lang po nito, anonymous, walang return address. Pero sa tingin ko po, dapat nyo itong makita bago ang press con bukas. Nag-aalangang kinuha ni Amara ang sobre. Magaan ito. Nang buksan niya, isang maliit na USB flash drive ang laman. Walang anumang marka. Isang masamang kutob ang kanyang naramdaman. Isinaksak niya ang USB sa kanyang laptop. Mayroon lamang itong isang file, isang video file. Pinindot niya ang play. Ang video ay tila kuha mula sa isang hidden camera. Medyo madilim at magalaw. Isang lalaki ang nagsasalita. Ang kanyang mukha ay nasa anino. Halatang ayaw magpakilala. Ngunit ang boses niya ay malinaw, nanginginig, at puno ng pagsisisi. Hindi ko na kaya. Hindi ko na kayang itago to. Panimula ng lalaki. Ako. Ako po yung dating mekaniko sa talyer na nag-check ng kotse ni Mr. Miguel Reyes pagkatapos ng aksidente. Pinilit ako ng mga pulis na sabihing mechanical failure, pero hindi yon totoo. Huminga ng malalim ang lalaki sa video na para bang nag-iipon ng lakas ng loob. Nakita ko na may ginalaw. Ang brake line, malinis ang pagkakaputol. Hindi aksidente yon. Sinadya, may pumutol.
Nanigas si Amara sa kanyang kinauupuan. Ang kanyang puso ay nagsimulang tumibok ng napakabilis. Bawat pintig ay isang malakas na dagundong sa kanyang dibdib. Pero, pero pinatahimik ako. Pagpapatuloy ng lalaki, nagsisimula ng humikbi. May isang taong pumunta sa akin, si Mr. Santos. Oo, si Javier Santos. Binigyan niya ako ng pera, malaking pera. Sabi niya, para daw sa pamilya ko. Manahimik lang daw ako. Kalimutan ko na ang nakita ko. Natakot ako. May pamilya ako, kaya tinanggap ko. Patawad. Ang video ay biglang natapos. Naging itim ang screen, ngunit ang mga salita ng lalaki ay patuloy na umalingaw-ngaw sa isipan ni Amara. Sinadya. May pumutol. Si Javier Santos, ito na. Ito na ang katotohanang matagal na niyang hinahanap, ang multong gumambala sa kanyang mga gabi. Hindi na ito isang hinala na nakabase sa isang lumang litrato. Ito ay isang testimonya. Isang pag-amin. Murder. Ang salita ay isang bomba na sumabog sa kanyang isipan, winasak ang lahat ng natitirang pag-aalinlangan. Hindi lang siya niloko ni Javier, hindi lang siya ginamit. Si Javier ay isang mamamatay tao. Ang kanyang kapatid ay pinatay. Isang malamig na galit ang gumapang sa kanyang buong katawan, mas malamig at mas matindi kaysa sa naramdaman niya dati. Ang digmaan sa media, ang pagbagsak ng stocks, ang mga masasakit na salita ng publiko. Lahat ng yun ay biglang naging walang kwenta. Isang laro lamang. Ang tunay na laban ay ngayon palang magsisimula. Tumingin siya sa kanyang desk. Naroon ang draft ng kanyang speech para sa press conference kinabukasan. Isang speech na puno ng mga corporate jargon, mga pagtanggi, at mga pahayag na naglalayong protektahan ang imahe ng kumpanya. Kinuha niya ang mga papel. Dahan-dahan, isa-isa, pinunit niya ang mga ito hanggang sa maging maliliit na piraso. Ang mga piraso ay nahulog sa sahig na parang niebe. Tinawagan niya ang head ng kanyang PR team. Cancel the press conference, utos niya. Ang kanyang boses ay kalmado sa isang paraan na nakakatakot. Po? Pero ma'am, handa na po ang lahat. This is our chance to fight back. Sinabi kong i-cancel mo. Pag-uulit ni Amara, walang puwang para sa argumento. May mas mahalaga akong kailangang gawin. Ibinaba niya ang telepono. Kinuha niya ang USB. Isinuksok niya ito sa isang maliit na sobre. Tinawagan niya si Mr. Morales. Nasaan ka? Tanong niya. Nasa biyahe po, ma'am. Papunta sa airport. May lead kami sa kinaroroonan ng street vendor sa Toronto. Good, magkita tayo. May ibibigay ako sa'yo. Ito na ang ebidensyang kailangan natin para mapabalik siya dito at magsalita. At may isa pa akong ipapagawa. Sabi ni Amara. Ang kanyang mga mata ay nakatutok sa bintana, sa tore ng kapangyarihan ni Javier na malapit ng gumuho. Hanapin mo ang mekaniko sa video na to. Siguraduhin mong ligtas siya. Doblehin ang security niya kung kinakailangan. Siya ang magiging alas natin. Habang papalubog ang araw, isang plano ang nabubuo sa isipan ni Amara. Hindi ito plano ng isang negosyante na naglalayong manalo sa isang corporate war. Ito ay plano ng isang kapatid na naghahanap ng hustisya. At hindi siya titigil hanggat hindi niya nakikita si Javier Santos na nagbabayad sa lahat ng kanyang mga kasalanan sa likod ng rehas. Ang hangin sa loob ng basement parking ng Reyes Tower ay malamig at amoy semento. Dito, sa ilalim ng nagtataasang gusali na simbolo ng kanyang kapangyarihan, pinili ni Amara na makipagkita kay Mr. Morales, malayo sa mga matang mapanghusga, malayo sa mga posibleng espiya. Dumating ang itim na sasakyan ni Mr. Morales at pumarada sa tabi ng kotse ni Amara. Bumaba ang imbestigador. Ang kanyang mukha ay seryoso gaya ng dati. Ma'am Amara, bati nito. Walang paligoy-ligoy, iniabot ni Amara ang isang maliit na sobre. Nandyan sa loob ang isang USB, isang video ng testimonya ng mekaniko na sumuri sa kotse ni Kuya.
Si Javier ang nagbayad sa kanya para manahimik. Kinuha ni Mr. Morales ang sobre, ang kanyang mga mata ay bahagyang nanlaki sa narinig. Ito na po iyon. Oo, sagot ni Amara. Ang kanyang boses ay matigas na parang bato. Pero hindi sapat ang video na ito. Madali itong madismiss sa korte bilang hearsay kung hindi natin mahahanap ang orihinal na source. Ang kailangan natin ay ang mismong mekaniko. Nagpatuloy siya. Ang kanyang plano ay malinaw na sa kanyang isipan. Ang una mong trabaho, hanapin mo ang lalaking iyan, itago mo siya sa isang safe house. Bigyan mo siya ng proteksyon, 24/7. Hindi siya pwedeng mawala. Hindi siya pwedeng masaktan. Masusunod po, sabi ni Mr. Morales. Pangalawa, sabi ni Amara, gamitin mo ang kopya ng video. Ipakita mo yan sa team mo sa Toronto. Ito na ang alas natin para makumbinsi ang street vendor na magsalita. Kapag nalaman niyang hindi na siya nag-iisa, baka sakaling lumakas ang loob niya. Tumango si Mr. Morales, puno ng paghanga sa talas ng isip ng babaeng nasa kanyang harapan. Isang napakagandang plano, ma'am. Hindi ito laro, Mr. Morales, sagot ni Amara. Ang kanyang mga mata ay malamig. Ito ay paghahanap ng hustisya at hindi ako papayag na matalo. Sa mga sumunod na araw, ang mansyon ng mga Reyes ay naging isang high-tech na command center. Ang digmaan sa media ay pansamantalang isinantabi. Ang focus ni Amara ay iisa lamang, ang paghahanap sa dalawang susing testigo. Sa isang secure na kwarto, napapaligiran siya ng mga screen, mapa, at mga eksperto sa iba't ibang larangan. Napanood niya kung paano matagumpay na na-secure ng team ni Mr. Morales ang mekaniko at ang pamilya nito. Ngayon, ang lahat ng atensyon ay nasa Toronto. Isang gabi, habang sinusuri niya ang mga posibleng lokasyon ng street vendor na nagngangalang Mang Nestor, isang video call ang pumasok. Ang team niya mula sa Canada. Ma'am, we found him, sabi ng lead agent sa kabilang screen. Nestor Cruz, nagtatrabaho bilang janitor sa isang community center sa Scarborough. May pamilya na rin siya dito. Isang alon ng pag-asa at kagalakan ang bumuhos sa puso ni Amara. Sa wakas, pagkatapos ng 5 taon. Nakausap niyo na ba siya? Tanong rin niya. Yes, ma'am. Pinakita namin ang video. Gulat na gulat siya. Pero takot pa rin siya. Inamin niyang si Javier Santos nga ang nagbayad sa kanya. Pero ayaw niyang bumalik ng Pilipinas. Ayaw niyang masangkot pa. Natatakot siya para sa kaligtasan ng kanyang pamilya. Naintindihan ni Amara ang takot ni Mang Nestor. Si Javier, kapag nasukol, ay parang isang hayop na handang manakmal. Ang mga salita ng abogado at investigador ay hindi sapat para pawiin ang takot na yon. Kailangan nito ng isang bagay na mas personal. Handa ba siyang makipag-usap sa akin? Tanong ni Amara. Nag-aalangan po siya, ma'am. Dito na nagdesisyon si Amara. Hindi niya ito pwedeng ipaubaya sa iba. Ang laban na ito ay personal. Ang hustisya para sa kanyang kapatid ay kailangan niyang makuha gamit ang sarili niyang mga kamay. Kung ganoon, ako ang pupunta dyan, deklara niya. Nagulat ang lahat ng nasa silid. Anak, delikado yan, sabi ni Don Alejandro na kanina pa tahimik na nagmamasid sa isang sulok. Mas delikado kung hahayaan nating makawala ang pagkakataong ito pa, sagot ni Amara. Kailangan niyang makita, kailangan niyang marinig mula mismo sa kapatid ng biktima kung gaano kahalaga ang kanyang testimonya. Hindi ito tungkol sa pera o kapangyarihan. Ito ay tungkol sa isang buhay na kinuha. Walang nagawa si Don Alejandro kundi ang sumang-ayon. Nakikita ang bakal na determinasyon sa mga mata ng kanyang anak. Agad na inihanda ang lahat. Ang private jet ng mga Reyes ay inihanda. Ang mga papeles para sa biyahe ay inayos. Nakahanda na ang kanyang mga gamit. Bago umalis, huminto siya sa harap ng isang malaking litrato ni Miguel sa pasilyo ng mansyon. Malapit na, kuya.
Bulong niya. Makukuha din natin ang hustisya. Habang isinasara niya ang kanyang maleta, handa nang tumulak patungo sa airport, tumunog ang kanyang telepono. Isang special line, direktang konektado sa head ng kanyang security team. Yes? Sagot niya. Mama Mara, sabi ng boses sa kabilang linya, may halong pag-apura at pag-aalala. May problema po tayo. Anong problema? Kanina pa po namin sinusubaybayan ang bawat galaw ni Javier Santos ayon sa utos ninyo. Pero, isang oras na ang nakalipas, bigla na lang siyang nawala. Natigilan si Amara. Anong ibig mong sabihin na nawala? He's off the grid, ma'am. Hindi siya umuwi sa tinutuluyan niya. Naka-off ang kanyang telepono. Walang nakakaalam kung nasaan siya. Para siyang naglahong bula. Binitiwan ni Amara ang damit na hawak niya. Isang malamig na pakiramdam ang gumapang sa kanyang likuran. Hindi ito ang kilos ng isang taong tumatakas. Ito ay ang kilos ng isang ahas na nagtatago sa damuhan, naghahanda para sa isang huli-huling, desperadong pag-atake. Ang balita ng pagkawala ni Javier ay parang isang malakas na kidlat na tumama sa command center ni Amara. Ang biyahe niya patungong Canada ay agad na ipinatigil. Ang lahat ng plano ay biglang nagkaroon ng malaking tandang pananong. I-trace niyo lahat ng posibleng nilipatan niya. Di utos ni Amara sa kanyang security team. Sinusubukang manatiling kalmado sa kabila ng papalakas na kaba sa kanyang dibdib. Check all airports, bus terminals, seaports. I-monitor niyo ang kanyang mga bank account, credit cards. Hindi siya pwedeng makalabas ng bansa. Ginagawa na po namin ang lahat, ma'am, sagot ng head of security. Pero para po talaga siyang naghanda. Walang anumang financial trail. Habang abala ang lahat sa paghahanap sa isang taong ayaw magpahanap, si Amara ay nakaupo sa kanyang upuan. Ang kanyang isip ay tumatakbo ng mas mabilis pa sa mga computer sa kanyang paligid. Ano ang plano ni Javier? Bakit ngayon? Alam na ba niya ang tungkol sa mga testigo? Posible. Siguradong meron din siyang mga espiya. At kung alam na niya, hindi siya basta-basta tatakas. Masyadong mapagmataas si Javier para tumakbo lang. Sasalakay siya. Pero paano? At saan? Sa gitna ng kanyang malalim na pag-iisip, biglang pumasok si Don Alejandro. Ang kanyang mukha ay seryoso. Amara, kailangan mong umalis na. Pumunta ka na sa airport. Hayaan mo nang ang security team ang mag-asikaso kay Javier. Mas mahalaga ang testigo sa Canada. Pero pa, hindi ako pwedeng umalis ng ganito. May masama akong kutob. Kaya nga kailangan mong umalis. Giit ng kanyang ama. Kung may binabalak siyang masama, gusto niyang nandito ka. Gusto kanyang saktan. Umalis ka, anak. It's the safest thing to do. May punto ang kanyang ama. Marahil ay tama ito. Ang pag-alis niya ay ang pinakamagandang paraan para protektahan ang sarili at ituloy ang mas mahalagang misyon. Nag-aalangan man, sumang-ayon si Amara. Sige po pa, mag-iingat po kayo dito. Sa airport, habang naglalakad siya sa private terminal, patungo sa naghihintay na jet ng kanilang pamilya, hindi maalis ang kaba sa kanyang dibdib. Paulit-ulit niyang tinitingnan ang kanyang telepono, naghihintay ng update na hindi dumarating. Nang malapit na siya sa hagdan ng eroplano, isang grupo ng mga unipormadong pulis ang biglang humarang sa kanyang daraanan. Ang nangunguna sa kanila ay isang detective na may seryosong mukha. Miss Amara Reyes? Tanong ng detective. Ako nga. May problema ba? Pinapakiusapan po namin kayong sumama sa presinto para sa ilang mga katanungan. Sabi ng pulis sa formal na tono. Nagulat si Amara, maging ang kanyang mga security personnel. Teka, anong kaso ito? May warrant ba kayo? Hindi po ito pag-aresto, ma'am. Isa lamang pong imbitasyon, paliwanag ng detective. Ngunit ang tono nito ay hindi nag-iiwan ng puwang para sa pagtanggi. Mayroon po kaming tinanggap na ulat. Tungkol po ito sa kidnapping. Kidnapping? Gulat na tanong ni Amara.
Sinong kinidnap? Ang detective ay tumingin sa kanya ng diretso. Ang inyo pong biyenan, si Mrs. Elena Santos. Gumuho ang mundo ni Amara sa pangalawang pagkakataon. Napatitig siya sa detective, hindi makapaniwala sa kanyang narinig. Si Elena? Kinidnap? Paano? Wala akong alam dyan, mariin niyang sabi. Iyon po ang kailangan nating alamin sa presinto, sabi ng detective. Ayon sa nag-report, isang concerned citizen na nakarinig ng isang pag-uusap sa telepono, ang pangalan niyo raw po ang paulit-ulit na binabanggit bilang mastermind. Isang patibong, isang napakatalinong patibong. Ngayon, naiintindihan na niya ang lahat. Hindi nagtago si Javier para tumakas. Nagtago siya para isagawa ang kanyang huling desperadong galaw. Nilikha niya ang isang krimen at itinuro siya bilang may sala para hindi siya makaalis ng bansa, para sirain ang kanyang kredibilidad, para ilagay siya sa depensiba. Walang nagawa si Amara kundi ang sumama. Ang paglipad patungong Canada ay nakansela. Ang pag-asa na makuha ang hustisya ay biglang lumabo. Sa halip na lumipad patungo sa kalayaan, siya ay dinala sa isang malamig at walang bintanang interrogation room. Ang balita ay kumalat na parang apoy. Si Amara Reyes, ang makapangyarihang heiress, suspect sa kidnapping ng sarili niyang biyenan. Ang media, na dati nang galit sa kanya, ay nagpiesta. Ang public opinion ay tuluyan ng bumaliktad laban sa kanya. Ang kanyang pamilya, ang kanyang mga abogado, ang buong Reyes Corporation ay walang magawa laban sa isang kasong kriminal. Habang nakaupo siya sa loob ng interrogation room, nakaharap sa dalawang detective na paulit-ulit siyang tinatanong, naramdaman niya ang unti-unting pagbigat ng pader sa kanyang paligid. Ang lahat ng kanyang kapangyarihan, ang kanyang yaman, ay walang silbi sa loob ng 4 na sulok na yon. Ang kanyang mga plano ay nawasak. Ang kanyang mga testigo ay malayo at hindi matutulungan. Si Javier, nasaan man siya, ay nanonood at tumatawa. Ito ang pakiramdam na mawalan ng lahat. Ang pakiramdam ng pagkatalo. Sa gitna ng kanyang pag-iisip, tumunog ang kanyang telepono na nakapatong sa mesa. Isang special privilege, hindi privilege, na ibinigay dahil hindi pa naman siya formal na kinakasuhan. Tiningnan niya ang screen. Isang unregistered number. May masamang kutob. Sinagot niya ito at inilagay sa speaker mode para marinig ng mga detective. Isang pamilyar na boses, puno ng pagkasuklam at tagumpay, ang narinig niya mula sa kabilang linya. Hello, mahal ko. Boses ni Javier. Nanigas ang mga detective. Gusto mo bang makita ulit ang biyanan mo? Nagpatuloy ang boses na para bang naglalaro. Mag-isa kang pumunta sa lumang bodega ng mga Reyes sa Pierre. Isang maling galaw at hindi mo na siya makikita. Ang tawag ni Javier ay nagbago sa lahat. Mula sa pagiging suspek, si Amara ay naging biktima at susi sa isang aktibong kaso ng kidnapping. Agad siyang pinalaya mula sa interrogation room at dinala sa isang briefing room kung saan naghihintay ang kanyang ama at isang squad ng mga pulis. Hindi ka pupunta doon ng mag-isa, maring sabi ni Don Alejandro. Ang kanyang mukha ay puno ng takot para sa kaligtasan ng kanyang anak. Pa, ito na ang pagkakataon natin, sagot ni Amara. Ang kanyang boses ay kalmado na ngayon. Ang kaninang desperasyon ay napalitan ng isang malamig na determinasyon. Gusto niya akong makitang mag-isa. Gusto niyang maramdaman na kontrolado niya ang sitwasyon. Ibibigay natin sa kanya ang gusto niya. Miss Reyes, masyadong delikado. Sabat ng police captain. Pwede naming palibutan ang lugar. Hindi, putol ni Amara. Kilala ko si Javier. Isang maling galaw lang. Isang anino lang ng pulis na makita niya. At baka kung anong gawin niya kay Tita Elena. Papasok ako mag-isa. Tumingin siya sa police captain. Pero kailangan ko ang tulong ninyo. Maghanda kayo. Sa signal ko pumasok kayo. Nag-aalangan man, walang nagawa ang mga pulis at si Don Alejandro kundi ang pumayag sa plano ni Amara.
Bago siya umalis, may isang bagay siyang hiningi sa kanyang hepe ng seguridad. Isang maliit na device, hindi mas malaki sa isang butones ng damit. Ang lumang bodega ng mga Reyes sa pier ay isang dambuhalang istruktura ng kalawang at anino. Ang amoy ng alat ng dagat ay humahalo sa amoy ng alikabok at pagkabulok. Gaya ng napag-usapan, huminto ang sasakyan ni Amara ilang metro mula sa entrada. Bumaba siya mag-isa. Ang tanging dala niya ay ang kanyang tapang at ang isang maliit na recording device na nakatago bilang butones sa kanyang itim na blazer. Dahan-dahan niyang itinulak ang malaking pinto ng bodega. Gumawa ito ng isang nakakakilabot na tunog na umalingaw-ngaw sa loob. Ang tanging liwanag ay nagmumula sa ilang maruruming bintana sa itaas, lumilikha ng mga guhit ng liwanag sa madilim at maalikabok na espasyo. Sa gitna ng bodega, nakaupo sa isang silya si Elena Santos. Nakatali ang kanyang mga kamay at may buusal ang kanyang bibig. Ang kanyang mga mata ay nanlalaki sa takot, puno ng luha. At sa likod niya, nakatayo si Javier. May hawak na baril na nakatutok sa ulo ng sarili niyang ina. Sa wakas, dumating din ang Reyna, sabi ni Javier. Isang baliw na ngiti ang gumuhit sa kanyang mga labi. Javier, pakawalan mo na si tita. Wala siyang kasalanan dito, sabi ni Amara. Pinapanatiling matatag ang kanyang boses. Tumawa si Javier, isang tawang walang saya. Wala. Siya ang nagtulak sa akin. Siya ang laging nagsasabi na kailangan kong umasenso, na kailangan kong makahanap ng mayaman. At ngayong nakuha ko na, sisirain mo lang ang lahat? Javier anak, patawarin mo ako. Humihikbing, sabi ni Elena sa likod ng kanyang busal. Manahimik ka! Sigaw ni Javier sa kanyang ina, lalong diniinan ng baril. Tapos ka na sa buhay ko. Huminga ng malalim si Amara. Oras na. Bakit mo ginawa yon, Javier? Tanong niya. Ang kanyang mga mata ay hindi bumibitiw sa kanya. Bakit mo pinatay ang kapatid ko? Natigilan si Javier. Ang kanyang ngiti ay nawala. Wala akong alam sa sinasabi mo. Aksidente ang nangyari sa kanya. Huwag ka nang magsinungaling, sabi ni Amara. Ang kanyang boses ay tumaas, puno ng sakit at galit. Ang mekaniko. Nagsalita na siya. Ang street vendor, papunta na siya dito. Alam ko na ang lahat. Ang pagputol mo sa preno, ang pagbabayad mo sa mga testigo para manahimik. Aminin mo na. Ang pagbanggit sa mga testigo ang tuluyang gumiba sa depensa ni Javier. Ang kanyang pagkukunwari ay gumuho at ang lumabas ay ang tunay niyang anyo, isang desperadong halimaw. Oo, ako nga. Pag-amin niya, ang kanyang mga mata ay nagliliyab sa galit. Ginawa ko nga dahil hadlang siya sa plano ko. Dahil kailangan kong alisin ang lahat ng sagabal patungo sa'yo, patungo sa yaman ninyo. Dapat lang sa mayabang na yon na mamatay. Sa bawat salitang lumalabas sa bibig ni Javier, alam ni Amara na nare-record ang lahat. Ang pag-amin na kailangan ng batas. At ikaw, nagpatuloy si Javier, itinutok ngayon ang baril kay Amara. Ikaw ang pinakamalaki kong pagkakamali. Dapat pala. Noon pa lang, sinabay na kita sa kapatid mo. Itinaas ni Javier ang baril, ngunit bago pa man niya makalabit ang gatilyo, ginawa ni Amara ang kanyang senyas, ibinagsak niya ang kanyang sarili sa sahig. Sa parehong sandali, ang mga pinto ng bodega ay sabay-sabay na bumukas. Sumugod papasok ang SWAT team, ang kanilang mga flashlight at laser sight ay nakatutok lahat kay Javier. Baba ang baril! Pulis to! Natigilan si Javier na silaw sa mga ilaw. Sa kanyang pagkalito, binitiwan niya ang kanyang ina at itinutok ang baril sa mga pulis. Isang malaking pagkakamali. Isang putok ng baril ang umalingaw-ngaw. Ngunit hindi ito galing sa baril ni Javier. Isang sniper mula sa itaas ang bumaril sa kamay niya. Nabitawan niya ang baril at sa isang iglap,
Napalibutan na siya ng mga pulis, pinusasan, at isinubsob sa sahig. Habang kinakaladkad siya palabas, ang kanyang mga mata ay puno ng pagkamuhi at hindi makapaniwala. Nakita niya si Amara, dahan-dahang tumatayo mula sa sahig, tinutulungan ng umiiyak na si Elena. Sa huling pagkakataon, nagtama ang kanilang mga mata. Ipinakita ni Amara ang butones sa kanyang blazer. Ang maliit na pulang ilaw nito ay kumikislap pa rin. Isang tahimik na saksi sa lahat ng kanyang pag-amin. Naintindihan ni Javier. Tapos na ang laro. Talo na siya. Hindi pa ito tapos. Sigaw niya habang kinakaladkad siya palayo. Babalikan kita. Hindi na nagsalita si Amara. Pinanood lamang niya ang lalaking minsan niyang minahal, ang lalaking sumira sa kanyang buhay na tuluyang nilamon ng dilim. Ang hustisya, sa wakas, ay nagsisimula ng gumulong. Ang mga sumunod na linggo ay naging isang mabilis, ngunit malinaw na resolusyon sa lahat ng kaguluhan. Ang audio recording mula sa bodega, kasama ang testimonya ng mekaniko at ang pagdating ni Mang Nestor mula sa Canada, ay naging mga bakal na rehas na tuluyang kumulong kay Javier Santos. Ang paglilitis ay naging pambansang balita. Bawat detalye ng kanyang panlilinlang, ng kanyang kasakiman, at ng kanyang malamig na pagpaslang kay Miguel Reyes ay inilatag para makita ng buong mundo. Ang publiko, na minsan ay kumampi sa kanya, ay ngayon ay sumisigaw ng hustisya para sa mga Reyes. Ang Justice for Javier Santos ay napalitan ng Justice for Miguel Reyes. Si Isabel Garcia bilang kasabwat sa Pandaraya ay nahatulan din ng mas mababang parusa. Si Javier Santos naman ay hinatulan ng habambuhay na pagkabilanggo. Walang parole. Napanood ni Amara ang paghatol sa telebisyon mula sa kanyang opisina. Nang ihampas ng hukom ang kanyang gavel, walang-walang ngiti ng tagumpay sa kanyang mga labi. Walang saya. Ang tanging naramdaman niya ay isang malalim at mabigat na paggaan ng loob. Tapos na. Sa wakas, tapos na. Hindi na niya kailangang lumaban pa. Kinabukasan, sa unang pagkakataon, sa loob ng maraming buwan, hindi siya pumasok sa opisina. Sa halip, nagtungo siya sa sementeryo. Dala ang isang pumpon ng puting rosas, ang paborito ni Miguel. Marahan siyang naglakad, patungo sa puntod ng kanyang kapatid. Ang pangalan, Miguel Alejandro Reyes, ay nakaukit sa malamig na marmol. Umupo si Amara sa damuhan. Sa tabi nito, hinaplos ang mga inukit na letra. "Hi, Kuya!" Simula niya, ang kanyang boses ay isang mahinang bulong. "Pasensya na kung ngayon lang ulit ako nakadalaw. Naging magulo ang lahat." Huminga siya ng malalim. Pinipigilan ang mga luha. "Nakuha na natin siya, Kuya. Nagbabayad na siya sa ginawa niya sa'yo. Matatahimik ka na. Matatahimik na tayong lahat." Inilatag niya ang mga bulaklak sa ibabaw ng puntod. "Alam mo, natakot ako. Akala ko hindi ko kakayanin. Akala ko, yung Amara na minahal ni Javier, yung mahinang Amara, yun na talaga ako. Pero nagkamali ako." Isang maliit na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. "Natuklasan ko na nandito ka pa rin pala. Sa loob ko, ang tapang mo, ang talino mo. Lahat ng itinuro mo sa akin noon, ginamit ko, Kuya. At dahil doon, nanalo tayo." Nanatili siya roon ng matagal. Kinukwento sa kanyang kapatid ang lahat ng nangyari na para bang hindi ito kailanman nawala. Sa paglubog ng araw, sa unang pagkakataon, sa loob ng 5 taon, naramdaman niya ang tunay na kapayapaan. Ang bigat na matagal na niyang pasan-pasan ay unti-unti nang nawawala. Ilang araw ang lumipas, isang hindi inaasahang bisita ang dumating sa kanyang opisina. Si Elena Santos, ang dating mapagmataas at eleganteng ginang, ay ngayon ay isang anino na lamang ng kanyang dating sarili. Ang kanyang mga mamahaling damit ay napalitan ng simple at kupas na bestida. Ang kanyang buhok ay may mga puti na.
Ang kanyang mga mata ay pagod at puno ng pagsisisi. Anong kailangan mo? Tanong ni Amara. Ang kanyang boses ay hindi galit, ngunit hindi rin mainit. Gusto ko lang, gusto ko lang humingi ng tawad, sabi ni Elena. Ang kanyang boses ay nanginginig. Sa lahat ng nagawa ko sa'yo, sa lahat ng masasakit na sinabi ko, nabulag ako, Amara. Nabulag ako sa ambisyon. Tinuruan ko ang anak ko na maghangad ng yaman sa maling paraan. Ako ang may kasalanan kung bakit siya naging halimaw. Napaluha si Elena. Ngayon, wala na sa akin ang lahat. Ang anak ko, nasa kulungan habang buhay. Ang pangalan namin, wasak na. Ito na siguro ang karma ko. Tinitigan siya ni Amara ng matagal. Naalala niya ang sakit, ang kahihiyan. Ngunit ang nakikita niya ngayon sa kanyang harapan ay hindi isang kaaway, kundi isang babaeng nawalan din, isang inang nagdurusa. Hindi sinabi ni Amara na pinapatawad na niya ito. Marahil ay hindi niya pa kaya. Ngunit kumuha siya ng isang tseke mula sa kanyang drawer, nagsulat ng isang halaga at iniabot ito kay Elena. Para makapagsimula kayo, sabi lang niya. Tinanggap ni Elena ang tseke, ang kanyang mga kamay ay nanginginig. Salamat, Amara, salamat. Tumalikod ito at dahan-dahang umalis. Hindi na sila muling nagkita pa. 1 taon ang mabilis na lumipas. Sa ilalim ng pamumuno ni Amara, ang Reyes Corporation ay lalong lumago. Ngunit may pagbabago. Naglunsad siya ng isang foundation sa ilalim ng pangalan ni Miguel Reyes, isang foundation na tumutulong sa mga biktima ng inhustisya at nagbibigay ng scholarship sa mga mahihirap ngunit matatalinong estudyante. Ang kanyang sakit ay ginawa niyang inspirasyon para makatulong sa iba. Sa isang malaking pagtitipon para sa anibersaryo ng foundation, opisyal siyang ipinakilala ni Don Alejandro, hindi bilang EVP, kundi bilang bagong chairman at CEO ng Reyes Corporation. Habang nakatayo siya sa entablado, sa harap ng daan-daang tao, tinanaw niya ang kanyang ama na nakangiti sa kanya, puno ng pagmamalaki. Ang babaeng minsan ay nagtago sa anino ng kasinungalingan ay ngayon ay nakatayo sa ilalim ng liwanag, hindi dahil sa kanyang pangalan o yaman, kundi dahil sa kanyang sariling lakas at katatagan. Pagkatapos ng kanyang talumpati, habang kinakausap niya ang ilang mga bisita, lumapit sa kanya ang kanyang assistant. Mama Mara, may isang tao po na gustong magpakilala sa inyo, sabi nito. Siya po yung bagong arkitekto na nanalo sa bidding para sa itatayong community hospital natin. Kanina pa po siya naghihintay. Sige, papuntahin mo siya dito, sabi ni Amara. Isang lalaki ang lumapit sa kanya. Matangkad ito, may simpleng kasuotan at may isang ngangiti na hindi pilit. Ang kanyang mga mata ay kalmado at tila puno ng sinseridad. Good evening, Miss Reyes. I'm Gabriel, sabi nito. Iniabot ang kanyang kamay. It's an honor to finally meet you. I'm a big admirer of your foundation's work. The honor is mine, Architect Gabriel, sagot ni Amara. Tinanggap ang kanyang kamay. Isang pakiramdam na matagal na niyang hindi naramdaman ang kanyang biglang naramdaman. Hindi ito ang nakakasilaw na pagkahumaling na naramdaman niya para kay Javier. Ito ay isang bagay na mas tahimik, mas totoo. Ang pag-uusap ni Amara at Gabriel ng gabing iyon ay hindi lang tungkol sa mga blueprint at building materials ng itatayong ospital. Nauwi ito sa mga pangarap, sa mga advokasya, at sa mga bagay na nagbibigay kahulugan sa kanilang buhay. Sa unang pagkakataon sa loob ng napakatagal na panahon, nakipag-usap si Amara sa isang tao, hindi bilang CEO ng Reyes Corporation, kundi bilang simpleng Amara. Alam mo, ang konsepto ng ospital na ito, sabi ni Gabriel, ang kanyang mga mata ay nag-aalab sa passion, ay hindi lang tungkol sa pagpapagaling ng mga sakit sa katawan. Ito ay tungkol din sa pagbibigay ng espasyo para sa paghilom. Kaya sa disenyo ko, sinigurado kong maraming natural na liwanag, may mga hardin,
Isang lugar kung saan ang mga tao ay makakahinga ng maluwag. Tumango si Amara, naiintindihan ang lalim ng sinasabi nito. Minsan, ang pinakamagandang lunas ay hindi gamot, kundi kapayapaan. Ang kanilang pag-uusap ay isang simula. Sa mga sumunod na linggo, madalas silang magkita para sa mga meeting tungkol sa proyekto. Ngunit ang mga meeting na yon ay madalas na humahaba at napupunta sa mga personal na kwentuhan sa isang coffee shop. Nalaman ni Amara na si Gabriel ay galing din sa isang simpleng pamilya, isang self-made man na gumamit ng kanyang talento para makatulong sa iba. Wala itong paghanga sa kanyang yaman, kundi sa kanyang talino at sa puso niya para sa pagtulong. Isang hapon, habang naglalakad sila sa construction site ng itatayong ospital, napahinto sila sa isang lugar kung saan matatanaw ang papalubog na araw. Ang ganda, bulong ni Amara. Oo, sagot ni Gabriel, ngunit hindi sa papalubog na araw siya nakatingin, kundi kay Amara. Naisip ko lang, pareho tayo. Pareho tayong nagtatayo ng mga bagay mula sa mga nasira. Tumingin si Amara sa kanya. Anong ibig mong sabihin? Ako, nagtatayo ako ng mga gusali mula sa mga bakanteng lote. Ikaw naman, sabi ni Gabriel, ang kanyang boses ay malumanay. Itinayo mong muli ang buhay mo mula sa isang napakasakit na karanasan at ginawa mo itong isang bagay na maganda at nakakatulong sa iba. That takes a different kind of strength, Amara. Sa mga salitang yon, naramdaman ni Amara ang isang bagay na hindi maibigay ni Javier kahit kailan, pag-unawa. Nakikita siya ni Gabriel, hindi ang heres, hindi ang biktima, kundi siya, bilang isang buong tao. Isang gabi, pagkatapos ng isang mahabang araw sa opisina, sa halip na umuwi sa mansyon, nagmaneho si Amara papunta sa isang lugar na matagal na niyang hindi binabalikan, ang dalampasigan. Ang lugar kung saan sila madalas magpunta ni Miguel nung mga bata pa sila. Habang nakaupo siya sa buhanginan, pinapanood ang dahan-dahang pag-alon ng dagat sa ilalim ng buwan. Naramdaman niya ang ganap na paglaya. Ang galit ay wala na. Ang sakit, bagamat may peklat na iniwan, ay hindi na humahapdi. Ang babaeng nasaktan, niloko, at halos madurog, ay tuluyan ng naghilom. Ang pag-ibig na dati niyang tinitingnan bilang isang bagay na kailangan niya para mabuo, ay ngayon ay isa na lamang posibilidad. Isang magandang bonus, ngunit hindi na isang pangangailangan. Buo na siya sa kanyang sarili. Ang kanyang halaga ay hindi na nakadepende sa pagmamahal ng iba, kundi sa pagmamahal na natutunan niyang ibigay sa kanyang sarili. Ngumiti siya sa kawalan. Isang ngiting totoo. Isang ngiting mapayapa. Biglang nag-vibrate ang kanyang telepono. Isang text message mula kay Gabriel. Hi Amara, I know it's late. Pero naisip lang kita. Naalala ko yung sinabi mo tungkol sa kapayapaan. Sana, nahanap mo na ang sayo. Anyway, baka gusto mong magkape minsan? Yung hindi na tungkol sa trabaho. Tinitigan ni Amara ang mensahe. Ang puso niya ay tumibok ng bahagya, hindi dahil sa kaba, kundi dahil sa isang mainit at komportableng pakiramdam. Isang bagong simula, isang bagong kabanata na hindi isinulat ng tadhana, kundi isang kabanatang pipiliin niyang isulat para sa kanyang sarili. Dahan-dahan, nagsimula siyang mag-type ng kanyang sagot. Ang kanyang nangiti ay kasing liwanag ng buwan na nagbibigay tanglaw sa madilim na karagatan. Ang kwento ni Amara at Javier ay tapos na. Ngunit ang kwento ni Amara, ang tunay na kwento niya, ay ngayon pa lamang nagsisimula. Sa huling trang ng buhay ni Amara, malinaw na hindi kayamanan ang tunay na nagbigay sa kanya ng lakas, kundi ang tapang na harapin ang katotohanan. Mula sa isang babaeng nilapastangan at ipinagkanulo, tumindig siya bilang isang lider na hindi hinayaan ang kasamaan na manaig. Sa huli, napatunayan na ang kasinungalingan ay may hangganan at ang bawat kasakiman ay may kapalit. Si Javier, na pinili ang pera kaysa konsensya, ay humarap sa hustisya,
hindi lamang sa batas, kundi sa sariling budhi. Samantalang si Amara, sa kabila ng lahat ng sugat, ay nakatagpo ng kapayapaan at dignidad na hindi kayang bilhin ng kahit anong yaman. Ang kwentong ito ay paalala na darating ang araw na ang masama ay mananagot at ang mabuti ay gagantimpalaan, minsan hindi sa paraang inaasahan, pero sa paraang nararapat. Sa inyong palagay, tama ba ang naging desisyon ni Amara na ilantad ang lahat, kahit masakit ang katotohanan? Kung kayo ang nasa kanyang kalagayan, pipiliin niyo ba ang paghihiganti o kapatawaran? Kumusta kayo ngayon? Sana ay maayos ang inyong kalagayan at may napulot kayong aral sa kwentong ito. Huwag mag-atubiling magbahagi ng inyong saloobin. Mahalaga sa amin ang inyong boses at karanasan.